Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel. And for today's video guys, I wanna share kung paano ako nanganak ng complete. So, naka 9 months yan. Kasi yung unang baby ko is 7 months ako nanganak. Yung pangalawa, 7 months din. Yung pangatlo, ay nag-labor ako, pero na 7 months at 8 months, pero nanganak ako ng 9 months. So, ayun guys. I wanna give you some tips. Kaya bago yan, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. Kaya yun guys, gusto ko lang i-share din sa inyo yung kung paano ako nanganak ng 9 months old. Samantalang 2 beses na ako nanganak ng 7 months lang yung baby ko. So ayan guys. Sa ngayon guys, yung baby ko is mag 7 years old na siya ngayong June 2020. So ayan. Nang buntis ako guys at age of, kung i-compute natin, 30 ako, minus 7 is 23. Mga 23.24 ako nagbuntis. Then, ayun guys, hindi rin maselan yung pagbubuntis ko doon. Tapos, hindi ako nagsusuka. Mag-take ako ng medicine, ng mga vitamins na reseta ng doktor. Hindi rin ako nag-take. Ang tinitake ko lang guys is mga herbal, tapos malunggay araw-araw ako. Tapos mga healthy na pagkain, fruits, gulay. So, ayun yung kinakain ko. Hindi na ako gaan nagba-vitamins. Pero sulfate lang kasi kulang, mababa yung dugo ko. Bali, hindi ako nagpapa-check up sa mga hospital. Nagpa-check up na lang ako sa mga lying-in, sa mga private, Kasi nga, dala na ako guys sa hospital kasi pagdating naman ng time, hindi ka naman nila i-accept pag mga Tapos nakakatakot mga kasi pababayaan ka lang sa mga hospital. Yung parang pag nakakabayaan ka lang nila. Intindihin ka lang nila pag yung lalabas na yung baby. Samantalang sa mga private, sa mga lying-in, asikaso ka talaga at na-monitor talaga yung sitwasyon mo, kondisyon mo. So, yun guys. Ayun, nang 7 months ng 7 months na yung tiyan ko. Ayun, nag-labor ako guys. Tapos, sabi ko, ay, mga anak na naman ako. So, 7 months na naman to. So, pagpunta namin dun sa, iba naman yung yung midwife ko. Pagpunta namin, sabi niya, open na nga daw. So, 1 cm na siya. Magtuto na. Tapos sabi niya, bed rest ka muna. So, pag hindi pa yan tumigil yung pananakit, yung paghihilab, tuturukan kita ng pampa dun para hindi na siya umilab. Tapos pampakapit. So, ayun. Nag-bed rest ako ng isang araw. Nawala. Hindi na siya continue. Tapos, ayun, nag-bed rest na ako ng tuloy-tuloy. Mga 1 month na akong walang halos ginagawa. So, kain, tulog lang ako. Hindi na ako nagtinda. Pero pupunta naman ako doon, sisilip lang. Pero hindi talaga ako yung nagtatagal. At hindi rin ako namimili. So, ayun. After nun, 8 months naman siya. Nag-labor na naman ako. Tapos, nung chinek, nung midwife, ayun, open na siya. Ayun naman, 2 cm na. Tapos sabi niya, turukan niya daw ako ng basta may tinurok siya sa akin na para hindi na siya humilab. Ayun, tinurokan niya ako nun. Tapos, nag-bed rest ulit ako. Pero pahinga na lang din. Sige, higa lang, kain tulog ulit. Tapos, ayun. Finally, na-complete yung, yung 9 months na, na pagbubuntis ko. At nanganak ako ng 9 months. So, yun guys, ang laking factor guys, yung yung pag mga ganong sitwasyon, yung midwife mo is alert dun sa kondisyon mo. Tapos, talagang tututukan ka niya ng bibigyan ka niya ng mga gamot, pampakapit, or huwag maghihilab. So,
ang laking bagay na ano yung midwife, saka yung mga nakapaligid sa'yo. Kasi nga, pwede naman palang i-prevent yung pagbubuntis ng 7 months kung kakayanin pa at hindi pa magtuloy-tuloy yung paghihilab. Kailangan lang ng bed rest at konting gamot o turukan para lang ma-prevent yung pagnganganak ng 7 months. So, yung iba naman, hindi na talaga kayang i-prevent. So, may mga pagkakataon lang na kaya pa naman pala. So, yun guys, sana, anyway, yung yung baby ko ngayon is 7 months. 7 months. 7 years old na ngayong June. So, ayan, 7 years old na siya at nag-i-school na. So, ayun guys, thank you for watching this video at sana meron kayong natutunan. Thank you for watching.